Nakatayo si Miggy sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nakapamaluktot siya at nakatingin kay Sky na ayaw bumangon. Anak, bakit ayaw mo pumasok sa school? Because they are all bullies. Tinatawag nila akong baboy. Nahabag siya sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Mag-isa lang niya itong pinalaki dahil missing in action ang nanay nito. Pagkatapos ng 3rd birthday ng kanilang anak ay bigla na lang nawala. Wala na siyang balita kung nasaan na ito. Hindi na rin siya interesado. Nag-file na siya noon ng abandonment case pero hindi na niya ito itinuloy pa. Gusto na lang niyang kalimutan ng lahat. Sky, tumayo ka na dyan. Huwag mo na lang pansinin ng mga bullies. Ano naman kung mataba ka? That's because you eat a lot. Marami tayong foods dito sa bahay. There is nothing wrong with you, son. Naupo na siya sa tabi nito at marahan itong tinapik. Sinasabihan din nila ako walang nanay. Baboy na walang nanay. I just want to stay dito sa bahay. Mag-online class na lang ako. Ayoko na sa school. Anak, mas importante pa rin ang face-to-face. Hindi maganda yung babad ka sa gadgets. Daddy, stop! Saway ni Sky sa kanya. Palibasa, wala ka naman pakialam sa akin. Puro ka kasi trabaho. Hindi ka nga makapunta sa school. Ayokong pumasok ngayon and that is final. Please leave me alone. At nagtago ito sa ilalim ng kumot. Bumuntong hininga na lang siya. Okay, I will talk to your teacher later. Basta, papasok ka bukas. Hindi na nagsalita si Sky. Alam na niya kapag ganoon, nagtatampo na ito. Hindi na niya pinilit ang bata na pumasok sa school. Lumabas na siya sa silid ito. Ang hirap maging single dad, lalo na't may hawak din siya malaking kumpanya. Hindi niya magawang i-balance ang buhay niya bilang tatay at isang CEO. Siya si Miguel Samaniego, 32 years old, CEO of Samaniego Group of Companies, at siya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Nasa kanyang pressure sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Kinuha ni Miggy ang cellphone niya, tinawagan niya ang kanyang secretary. Elaine, what's my schedule today? May interview ka po mamayang 10:00 para sa mga aplikanteng nag-a-apply sa bakanting posisyon bilang marketing staff. Nag-send na rin po ako sa email niyo ng mga resume nila. Okay, after interview, paki-clear ng schedule ko. Pupunta ako sa school na Sky. Kakausapin ko ang teacher niya. Ayaw pumasok ng anak ko dahil nabubuli daw siya. Okay sir, noted. Any concerns po? Wala naman. Maliliit lang ako ng 10 minutes sa office. May dadaanan lang ako. At pinatay na niya ang tawag. Papasok pa lang siya sa komedor nang makita niyang naghihintay na doon ang yaya ni Sky na si Ate Beth. Good morning, Yaya. Bakit mo kaya tang disoriented yung mukha niyo? Kasi po, Sir Miggy, bala ko na po sana mag-resign. Resign? Bakit naman po? May ginagawa po ba sa inyo si Sky? Mabilis itong umiling. Wala po. Napakabait na bata ng Sky pero kasi po kailangan ko nang umuwi ng probinsya. Mag-abroad na kasi yung bunso kong kapatid. Wala na pong magbabantay sa mga magulang ko. Kailangan na po ulit nila ako. Natigilan siya sa sinabi nito. Paano ho kami ni Sky? Ito lang ang maasahan niya sa pagbabantay ng anak niya. Hindi po ako aalis hanggat wala po kayo nahahanap na kapalit ko, sir. Magbibigay po ako ng 2 buwan na allowance para makapaganap po kayo ng kapalit ko. Biglang sumakit ang ulo niya. Bakit naman yata sunod-sunod pang problema niya? Saan naman siya hahanap ng kapalit nito? Ganun po ba? Kung yan po ang desisyon niyo, sige po. Tulungan niyo na lang din po akong maghanap ng kapalit niyo. Sana po yung mapagkakatiwalaan din. Ako po ang bahala, sir. Tutulungan ko po kayo. Wala sa sariling nahilot ni Miggy ang kanyang batok. Ramdam niya agad ang stress dulot ng mga sunod-sunod na problema. Sa kabilang dako naman ay nagmamadali ang mga kilos ni Mariah. Hindi Carrie, apelyido niya. Siya si Mariah Gail Natividad, 32 years, jobless at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. May kakambal yata siyang malas dahil sa pagmamadali niya ay nasira pa ang suot niyang high heels. Anak naman talaga ng tokwa, kung saan ka nagmamadali? Naiinis niyang wika. Nag-aabang siya ngayon ng taxi papunta sa Samaniego Building. May interview siya doon dahil nag-apply siya bilang isang marketing staff. 8:30 na. 10:00 yung interview ko. Diyos ko naman, baka maliit pa ako. Wika niya habang inaayos ang suot na high heels. Miss, daw po sakayan ng taxi. Baka abutan kayo ng paghukom dito at hindi ka makasakay. Anang lalaki sa kanya na mukhang konduktor ng jeep.
Pwede mag-wait kuya, inaayos ko pa yung high heels ko. Anya at pinukpok ng batong heels niyon para bumao ng nilagay niyang maliit na pako. Na makita okay na yon ay agad niyang sinuot. Dahan-dahan na siya naglakad papunta sa sakayan ng taxi. Alanganin pa siyang tumawid papunta sa kabilang lane. Pero bago pa siya makagalaw, ay may dumaang sedan sa harap niya. Mabilis ang pagpapatakbo nito. Kasabay ng pag-arangkada niyon, isang alo ng maruming putik ang tumalsik pataas at diretso sa puting damit niya. Napasinghap siya na makitang pagdulas ng malagkit at maruming putik sa kanyang damit. Ang unang instinct ni Maraya ay habulin ang sedan na hindi pa nakakalayo. Pero may nakita siya malaking tipak ng bato sa harap niya. Dinampot niya yon at buong lakas na binato ang sedan. Sa pulang likurang bahagi nito, isang malakas na kalabog ang narinig niya. Parang naramdaman ng driver ng sedan. Tumigil ito sa hindi kalayuan. Nagmarcha siya papunta sa nakatigil na sasakyan. Makikita mong hayop ka, bisit ka talaga. Galit na galit niyang wika habang papalapit. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng suit and tie pero wala siyang pakialam. What the fudge did you do? I-fudge mo yung mukha mo! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Talak ni Maria dito sabay turo sa kanyang damit. May interview ko ngayon at dahil lang naman sa pagiging reckless mo, natapunan ako ng putik. Dumako ang tingin ng lalaki sa damit niya. Napatingin siya dito. Pamilyar ang mukha nito. Ngunit tila imposibleng siya ngayon. Masyadong gwapo ang lalaki. Ang ganda ng jawline. Ang expressive ng mga mata. Mukhang model ng mga magazine ng datingan. It's not my fault kung doon ka nakatambay. Bakit kailangan mong batuin ang sasakyan ko? Anong it's not my fault? Kailangan kong tumawid sa kabila. Saan ako dadaan? Ang sabihin mo, feeling hari ka ng kalsada. Humugot ng malalim na paghinga ang lalaki. I don't have time for this. Tumalikod ito. Hoy, lalaki ka, paano naman ako? Lumingon ito. What about my car? Alam mo ba kung magkano magagastos dyan sa gasgas ng ginawa mo? Hindi ko alam kung kaya mong bayaran. Mata pobre. Galit na galit niyang wika dahil tuluyan ang nasirang araw niya. Hinubad niyang high heels at binato ulit ito sa tindi ng inis na nararamdaman niya. Tumigil ang lalaki at tumingin sa kanya. Dinuro siya nito. Isa pa, may kalalagyan ka sa akin. Aba, at ito pang may ganang magalit. Ang kapal talaga ng mukha. Pumasok na ito sa sasakyan nito at mabilis na pinandar ang sedan. Napatulala na lamang siya pero nagpupuyo sa galit ang kalooban niya. Napaiyak na lang siya na naupo sa kalsada. Para siyang baliw doon. May bumusina mula sa likuran niya dahilan para mapilitan siyang tumayo. Pabilis niyang dinampot ang high heels at bumalik sa tabi ng daan. Napatingin siya sa maruming damit. Mukhang lita talaga siya kung bibili pa siya ng bagong damit. At isa pa, nagtitipid siya. Taragis na buhay naman to. Mura ni Maraya sabay iyak na malakas. Samantala, kararating lang ni Miggy sa kanyang office. Mainit agad ang ulo niya dahil sa babaeng ng bato ng kanyang sedan. Ang aga niya yata, sir. Puna ni Eileen sa kanya nang bigla siyang pumasok sa office niya. Pagtimpla mo ako ng iced coffee, no sugar. Hindi na ako duman sa pupuntahan ko. Something happened along the way. Tawagin mo na lang ako mamaya kapag handa na sila sa baba. They are preparing na po. Magpahinga na muna kayo. Mukhang hindi maganda nangyari habang papunta ka dito. Pulang-pula po kayo. Hindi nga. Daling mo na lang kape dito at magpapalamig lang ako. Lumabas na si Eileen at naiwan siya nakatulala. Hindi mawala sa isip na ang babae. Parang pamilyar ito sa kanya. Ang mga mata nito, ang mga labi at ang boses. Pero imposible. Anong gagawin ng isang Maraya girl natividad sa gitna ng daan? They are rich. Siguro ay kung saan sulok ng mundo na ito ngayon. Naalala pa niya ang Maraya na yun. The campus crush, cheerleader at higit sa lahat. First love niya noong high school. Katulad lang naman siya ng ibang lalaki sa classroom nila. Crush si Maraya. May isang buong notebook pa siya na puno ng tula niya para dito. Siyempre, hindi niya yun masabi noon dahil katulad ng kanyang anak na si Sky, medyo malusog din siya. Sobrang baba din ng kanyang self-esteem. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang alalahanin ang nangyari noong high school siya. Hanggang ngayon ay tumatak yun sa isip niya. Ikaw ba naman ang mapahiya sa buong campus?
Pumasok si Eileen dalang kanyang iced coffee. Ready na po sila sa baba. 20 minutes na lang po and then they'll start na. Okay, tapusin ko lang to. Tukoy niya sa binigay nitong kape. Kailangan niya yun bilang pampakalma. Talagang nasagad ngayong araw ang pasensya niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumaba na siya. Nandoon ang ilan sa mga kasama niya mag-i-interview. Nakita na niya mga aplikante sa baba na binati siya. Hindi naman talaga yung trabaho ni Miggy. Pero mabusisi sila sa kanilang kumpanya sa pagtanggap ng mga aplikante. Malaki kasi ang pagsahod nila at maraming benefits. We will start in a minute. Anang stop nila. 3 lang sila nandoon. Isa-isang pumasok na mga aplikante. Hindi siya ganoong nagtatanong. Hindi kasi niya nabasa ang sinend ni Eileen sa kanya. Mga pahapyaw lang ang tanong niya. Ang 2 head sa HR ang maraming tanong. Nakikinig lang siya sa sagot ng mga ito at nagbibigay ng puntos. 10 lang ba sila? Tanong ng isang head sa HR. Coming na daw po yung isang applicant mukhang na traffic. Napangiwi si Miggy. Minus point na yon agad sa kanila. Napatingin siya sa huling papel ng aplikante. Nagulat siya nang mabasa ang pangalan nito. Mariah Gail Natividad. Mahinang usal niya. Napatitig siya sa 2x2 picture nito. Ito nga ang babaeng nakaengkwentro niya kanina. What happened to her? Hindi ito ang Mariah na inaasahan niya makita. Ano ang nangyari sa mayaman at maarteng si Mariah? Nandito na po siya. Anang staff at pumasok ang isang nakayukong babae. May putik ang damit na pilit itong tinatakpan. Paika-ika din itong maglakad. I'm sorry po, may nangyari lang po sa akin habang papunta dito. Naawa si Miggy habang nakatingin kay Mariah. Napansin niya na pangiwi ang 2 niyang kasama. Nagangat ito ng tingin. Dahil nakatingin siya dito ay agad na nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nito naitago ang pagkagulat. Ikaw? Tipid siyang ngumiti. Welcome to my company, Mariah Gail Natividad. Do you still remember me? St. Alexis Academy. Mas lalo lang itong hindi nakapagsalita nang banggitin niya ang pangalan ng dati nilang eskwelahan. Mukhang tuluyan ng gumuho ang mundo nito. Hindi na malaya ni Miggy na dinala na siya sa kanyang alaala sa nakaraan. Sa St. Alexis Academy, taong 2009. Hindi alam ni Miggy ang gagawin niya. Nawawala ang notebook niya na naglalaman ng mga tula niya para kay Mariah. Sa pagkakaalala niya, ay nilagay lang niya yon sa bag niya. Ito bang hinahanap mo? Napatingala siya na marinig ang boses ni Mariah. Bigla ay nanlamig siya na makita kung ano ang hawak nito. Ibigay mo sa akin yan. Tumayo niyang wika at akmang aabot ang notebook pero mas lalo lang itinaas ni Mariah ang kamay. Nope. Anito at tumakbo papunta sa loob ng kantin. Dahil sa kanyang timbang ay hindi niya ito mahabol. Nakarating siya sa kantin na hingal na hingal. Naabutan niya si Mariah na nakatayo na sa ibabaw ng mesa. Napapaligiran na ito ng minions nito. Nakatingin lahat sa kanya. Okay, dahil natalo ako sa Dare guys, nandito na mysterious notebook na Miggy na naglalaman ng kanyang mga secrets. Nakangiting wika di Mariah. Dare? Nagtatakang tanong niya. Ano ba sinasabi niyo? Hindi ko naman kayo ka-close. Bakit kasali ako sa dare niyo? Kaya ikaw ang gusto pa naming makilala dahil hindi ka close sa amin. Sa lahat ng mga classmates natin, ikaw ang pinakatahimik. We wanted to know more about you, Mr. Samaniego. Graduate na tayo next month pero hindi ka man lang namin naramdaman. I don't want to know you guys. Kilala ko kayo bilang bully. Ibalik mo na notebook ko. No way. At binuklat na nito ang notebook niya at parang slow motion ang lahat sa paningin ni Miggy. Parang patitibok ng puso niya ay tumigil. It's a poem, guys. Our classmate here is a... Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil natigilan ito. Tila may nabasa itong hindi maganda. Looking at you feels like looking the beautiful sunset. Mysterious yet beautiful. You may not know me, Mariah, but my heart knows you. Basa nito sa ilang linya sa tula niya. Napatingin ito sa kanya. Ramdam niya nagiinit ang buong mukha niya dala pagkapahiya. Ibalik mo sa akin yan, please. Tila nagmamakaawang wika niya. You like Mariah, Piggy Samaniego?
Oh, sa taba mong yan, inambisyon mo si Maraya? Kahit ikaw pa siguro, ikaw ang pinakamayaman na hindi kanya magugustuhan. Ilan lang iyon sa mga narinig niya sa kanyang paligid, para iyong mga patalim na bumabaon sa puso niya. Sana kinain na lang siya ng lupa. Pabilis siyang tumalikod at tumakbo. Naramdaman niyang may humahabol sa kanya. Miggy, please wait! Boses yun ni Maraya. Hindi niya nilingon, diretso lang siya. Miggy, I'm sorry I didn't know. Ito na notebook mo. Tumigil siya at mabilis na lumingon. Nakita niyang tila na guilt ito. Mukha lang palang maganda. Bakit palang ugali mo? At kinuha niya ang notebook dito. I didn't mean that. Gusto ko lang na maging close tayo sa buong classroom. Maraming ibang paraan, pero gusto niyo akong ipahiya. Oo, crush kita, pero hindi yung pwedeng maging dahilan para ipahiya mo ko. Ang pagkuha sa gamit ko na walang permit ay isang pagnanakaw. Maluhaluhang wika ni Miggy at umalis na. Hindi na kinuha ni Miggy ang notebook niya dito. Wala nang kwenta yon. Hindi na niya gusto si Maraya. Pinapangako niya sa sarili na pagsisisihan nito ang ginawa nito sa kanya. Habang sa kasalukuyan ay tulalang nakatingin lang si Maraya sa kawalan. Wala siya natanggap na tawag mula sa inaplayan niya. Ano pa bang aasahan niya? Bukod sa nakainkwentro niya CEO ng kumpanyang yon, may hindi pa sila magandang experience ni Miggy noon. Pero bakit ba hindi niya naisip na ang kaklase niya nung high school na sa Maniego ay siyang may-ari ng kumpanyang yon? She never really paid attention to company names or CEOs. Basta may trabaho, apply lang siya ng apply. Alam niyang mayaman ito nung high school sila, pero hindi niya alam na ganun kayaman. Wala naman kasi siyang pakialam noon bukod sa sarili niya. May pinapasabi pala si Susie kanina anak. Ipapasundo niya sana yung anak niya doon sa St. Mary, malilate kasi siya ng uwi. Iniwan niya yung motor niya at Susie. Napalingon siya na makita ang mama niya. Ang Susie na tinutukoy ng kanyang ina ay ang kapitbahay nilang nasa katabing apartment. Medyo may kaya ito, kaya sa isang mamahaling school nag-aaral ang anak. Sige po ma, susunduin ko na lang mamayang uwian. Hindi naman yun ang unang beses na sinundo niyang anak nito kapag bakante siya. Hindi ka ba natanggap dun sa huling inaplayan mo? Maya-maya ay tanong nito. Umiling siya. Hindi po eh. Pero kakapasa ko lang ulit ang resume ma. Mukhang mas malaki ang chance ko doon na matanggap. Pero ang totoo ay wala pa siyang pinagpapasahan. Eh bakit kasi hindi mo na lang ako payagan sumama kay Paz doon sa palengke? Magtitinda lang naman ako ng mga gulay. Ma, kahit na yung high blood mo. Alam mo naman na may maintenance ka na. Ako nang bahala, kaya ko to. Simula nang mabankrupt sila at mamatay ang daddy niya, hindi na sila nakaahon. Third year college na siya na malugi ang mga negosyo nila. Nagkasakit pa ang mama niya, kaya nagastos ang trust fund niya. Yung mga huling taon niya sa kolehiyo ay gapang nila. Naranasan niya maging working student para lang makagraduate. From princess nung high school, bigla siya naging isang pauper. Dami ang pinagdaanan. Na-realize niyang ang pera kapag naubos na mauubos na rin ng mga kaibigan mo. Poverty really hit her hard. Natuto siya na maraming bagay na akala niya noon ay hindi niya kaya. Kinahapunan ay sinundo ni Maraya ang anak ni Susie. Pero habang nasa gate pa lang siya, ay may nakita na siya mga bata na nakapabilog. Tumatawa ang mga ito. Hahaha, taba-taba mo kasi! Ang bagil mong kumilos! Tumayo ka dyan at labanan kami! O baka gusto mo itapon ko tong lunchbox mo? Dinig niya ang tawanan ng mga bata. Nakarinig siya ng iyak. Hindi siya nakatiis at nilapitan ng mga ito. Hoy, mga bata! Alam niyo ba kung ano ginagawa niyo? Gusto niyo tuhugin ko kayo isa-isa? Sita niya sa mga ito. Nahawi ang mga ito tumambad sa kanya ang isang chubby na bata. Umiiyak at nakaupo sa semento. Nahabag siya dito. Sino ka ba? Ikaw ang sino ka? Ano ko yung inaaway niyo? Gusto niyo tumawag ako ng pulis? Pagkarinig sa magic word ay nagsitakbuhan ng mga bata. Naiwan ng chubby na bata na umiiyak. Nakatingin sa kanya. Palagi ka ba nilang inaaway? Tumango ito sa kapinahid ang mga luha. Mga bad sila. Bakit sinabi mo na mama kita? Hindi naman kita mama. Eh hindi aalis yung mga yon. Tumayo ka na dyan at ayusin mo yung damit mo. Ang cute mo naman parang siopaw ang pisngi mo. Hinila niya patayo ang bata. Pinagpag nito ang shorts na may dumi.
Thank you po. Kapag binalikan ka nila, sabihin mo lang na pupuntahan sila ng mama mo ha. Yumuko ito. Wala na po akong mama. Iniwan niya kami ng daddy ko. Mas lalo siya naawa dito. Ako ng mama mo, para hindi ka nila awayin. Sobrang salbahe sila. Tila kumislap ang mga mata nito. Pwede kitang maging mama. Parang nag-guilty siya bigla sa sinabi niya, pero hindi niya mababawi. Baka umasa ang bata. Pwede naman. At ginulo niya ang buhok nito. Wala ka bang sundo? Tila bigla itong nalungkot. Sabi ng daddy ko, susunduin niya ako. Pero kanina pa ako dito, hindi na naman siya dumating. Busy na naman siguro. Naiinis siya sa kung sino man ang tatay nito. Bakit kasi aanak-anak tapos hindi naman maasikaso ang bata? Ayan na pala siya. Sabay turo sa kanilang likuran. Napalingon siya at parang tumigil ang mundo niya na makilala kung sinong paparating. Si Miggy sa Maniego. Hiyaw ng isip niya. Anak ni Miggy ang tinulungan niya? Ang liit ng mundo. Pero teka, kung may anak si Miggy, nasa ng asawa nito? Dahil base sa sinabi ng bata, iniwan na ito ng mami nito. Nangunot ang noon ng lalaki pagkakita sa kanya. Ikaw na naman, anong ginagawa mo sa anak ko? Nagtatakang tanong nito. Sinaway ko lang naman yung nang-aaway sa anak mo. Bakit kasi ang tagal mo? Hindi siya makatingin ng diretso dito. Bukod sa gwapo na ito, ay nahihiya siya sa mga ginawa niya. Oh, yung bully noon, taga-taboy na ng bully ngayon. Mukhang hindi pa nakaget over ito sa nangyari noon. Nandito ka na, bantayan mo yung anak mo. Bye baby, sa ulitin ha? Nagpaalam siya sa bata pero hindi pa siya nakakalayo ay tinawag na siya nito. Sandali po! Daddy, gusto ko siyang maging mommy. Natigilan siya sa paglalakad. Kahit si Miggy ay parang nagulat din sa sinabi ng anak. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Saway ni Miggy sa anak. Kung gusto mo mag-aaral pa ako ulit, kunin mo siya mami ko. Kapag hindi mo ginawa yun, hindi na ako mag-aaral kahit kailan. What did you do to him? Nagtatakang tanong sa kanya ni Miggy, suspicious sa mukha. Wala! Todo iling siya. Wala naman siyang ginawa sa bata at tinulungan lang naman niya. Please daddy, kunin mo na siya mami. Tita Aya! Naagaw na ng pansin yan sigaw ng anak ni Susie. Iniwan na niya mag-ama. Bahala mga ito magtalo. Kung ano man ang iniisip ng anak ni Miggy ay wala na siya doon. Hindi naman siguro yun seseryosohin ng lalaki. Dahil imposible ang gusto ng anak nito. Abot langit ang galit sa kanya ni Miggy. Sa kabilang dako, ay halos 2 araw nang hindi kinikibo ni Sky si Miggy. Simula lang yon ang sabihin niya sa anak na hindi pwede ang gusto nito. Hindi ka pa rin ba papasok sa school? Hindi. Agad hindi ko nagiging mami yung nagligtas sa akin sa mga bully. I never felt so protected since I was born. Maktol nito sa kanya. Hindi nga pwede ang gusto mo. Alam niyang mali na ginamit ng anak niya ang panggigipit para makuha ang gusto. Pero naisip niyang baka desperado lang ito sa pagmamahala. Why not? Daddy, marami kang pera. You can get here. Sobrang bait niya. Kahit hindi niya ako kilala, tinulungan niya ako. Kahit sino naman siguro makakita ng may binubuli, ililigtas ka. Hindi naman yung kakaiba. Bakit yung iba, hindi man lang ako tinulungan? Marami naman doon, pero bakit siya pang umawat sa akin? Dahil mabuti siyang tao, Daddy. And you cannot find someone like her. Dahil dati din siyang bully. Gusto niya sabihin sa anak pero hindi niya magawa. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Gusto mo siyang pakasalan ko siya? Para maging mami mo? Sa tingin mo ba papayag siya? Natahimik ang anak niya, halata nag-isip. Hindi naman sa ganun. But since aalis sa si Yaya, bakit hindi na lang siyang i-hire natin? Ask her, Dad. Alam kong kaya mo yun. Marami kang pera. Kahit ngayon man lang pagbigyan mo ko. Hindi mo na nga mabigay sa akin ang buong attention mo. Kahit ito na lang, ayaw mo pang ibigay sa akin. Napabuntong hininga siya dahil guilty siya sa sinabi nito. Hay, I will do what I can do. Pero kapag hindi siya pumayag, walang pilitan, okay? Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi niya. Talaga, Daddy? Yay! May bago na akong mami! Hindi nito naitago ang kasiyahan. Lumabas siya ng silid nito at tinawagan niya ang kanyang sekretary. Hello, Elaine. Pwede mo bang isend sa akin ang resume ni Miss Natividad?
Bakit sir? Akala ko ba may na-hire na tayo sa marketing staff? No, ibang trabaho to. Don't ask the details. Isend mo na lang sa email ko ang resume niya. At pinatay na niya ang tawag. Baka magtanong pa si Elaine at wala naman siya maisagot. Kung hindi lang niya mahal ang anak niya, ay hindi niya kukontakin ang babaeng yon. Sa kabilang dako naman ay frustrated na si Mariah. Kahit isa sa mga pinasahan niya ay wala siya natanggap na tawag. Kahapon pa siya sinisingil ng renta nila sa kanilang apartment. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang marinig niyang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Nako, mga scammer, huwag ngayon na, nanggigigil ako sa inyo. Naiinis niyang wika. Pero naisip niyang baka isa rin yon sa mga inaplayan niya, kaya sinagot niya ang tawag. Hello, Mr. Tibidad. Anang baritonong tinig sa kabilang linya. Nakilala niya agad ang boses. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Miggy? Yes, this is Miggy. Are you free today? 10 a.m. sharp? OMG, natanggap pa ako sa trabaho? Hiyaw ng isip niya. Oo naman, bakit? May proposal sana ako sa'yo. Gusto kong sabihin ng detalye sa personal. Gusto ko malinaw na may paliwanag sa iyong ialo ko. Bakit bigla siyang kinabahan sa sinasabi nito? Okay, saan ba tayo magkikita? Sa Good Taste na lang, dyan malapit sa inyo. I will see you around, Miss Natividad. Masyadong formal ang tinig nito, parang nakikipagnegosasyon pa rin sa kanya. Okay, Mr. Samaniego. Sagot niya at nawala ito sa kabilang linya. Hindi man lang nagpaalam. Okay lang, baka ito na yung blessing na hinihintay ko. Sa wakas, mukhang pinabura na rin siya ng tadhana. Napatingin siya sa relo. Eksaktong 8:00. May 2 oras pa siya para maghanda. Hinanap niya ang kanyang pangmalakasang damit. Yung ginagamit niya sa tuwing nag-a-apply siya. Dapat, presentable siya sa harap ni Miggy. Babawi siya dahil nagbuka siyang basura nung nakaraan. Mga bandang 9:00 ay nakagayak na siya. Eksaktong 9:40 na umalis siya sa kanilang bahay. Hindi naman kalayuan ng Good Taste sa kanila. Sakay lang ng angkas ay nakarating siya doon bago mag-10:00. Laking gulat niya nang namataan na agad doon si Miggy. Kumaway ito sa kanya sa may bandang dulo. Ang fresh nitong tignan. Bagong ahit. Nakasuit and tie. Hindi mapigilan ng puso niya magwala na masilayan nito. Kanina ka pa ba? Anya sa lalaki na makalapit dito. Kararating ko lang din. Sagot nito at isang awkward na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bakit mo ba ako pinatawag dito? Ihahire mo ba ako sa company niyo? Siya na ang bumasag ng katahimikan. Tumikim ito. Para nag-aatubiling magsalita. Have a seat first. Sabay pa silang naupo. Hindi makatingin ng diretso si Miggy sa kanya. So, bakit mo nga ako pinatawag? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Miss Natividad. My son wants you. Hindi ko alam kung ano ginawa mo at nagustuhan ka ng anak ko. Pero gusto ka niyang maging mommy. Parang hindi maproses sa utak niya sinabi nito. Gusto niya akong maging mommy? Pakakasalan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mabilis itong umiling. Hindi sa ganun. Bakit naman kita pakakasalan? Puno ng disgusto ang mukha nito. Paano ako magiging mommy ng anak mo kung hindi mo ako pakakasalan? At excuse me, sa tingin mo ba gusto ko rin magpakasal sa'yo? Kung makareact naman si Miggy sa kanya ay parang hindi siya worth it pakasalan. As if hindi siya naging crush nito. Kasal agad, hindi ba pwedeng maging nani ng anak ko? Pagpapasweldo naman ako sa'yo ng malaki. Nani? Hindi yun matanggap ng sistema niya. Gagawin mo akong yaya? Excuse me, I have nothing against with them pero... Tumayo pa siya at minakitan suot niya. Sa forma ko to, sa tingin mo mag-a-apply akong nani? Calm down, okay? Hindi mo pa ako pinapatapos, nag-react ka na agad. Alam ko ang anak ko ay kulang sa mother figure. Marami akong pagkukulang sa kanya. Gusto ko lang bumawi. Siya mismo nag-request na, i-hire kita. Hindi ka naman magtatrabaho sa bahay. Sa ano ka lang ikaw mag-focus. Samahan mo sa school. Mag-prepare ng mga baon niya, all other stuff na kailangan niya. Hindi man mahirap yun. Nagpapa-background check na ako. Wala kang criminal record. Medyo overqualified ka nga para sa trabahon to. Bigla siyang kumalma dahil sa paliwanag nito. But still, hindi pa rin niya matanggap ang trabaho na inaalok nito. Lalo na't alam ni Mariah na alam ni Miggy kung anong status niya noon. Everyone was expecting her to be on top.
Magkano bang pasahod mo dyan? Pero sa sitwasyon niya, hindi din siya pwedeng maging choosy. May naghihintay na renta sa kanya at wala ng gamot ang mami niya. 50,000 per month. Take it or leave it. Nagulat siya sa offer nito. 50,000? Daig pa niyon ang sweldo niya sa dati niyang trabaho. Nagkwenta na agad siya ng mga babayaran niya sa susunod na buwan. Hindi kaya ng pride niya na maging nani ng anak nito. Pero makakabayad ba ng utang ang pride? Hindi. Tanggapin mo na. Alam kong kailangan mo ng trabaho ngayon. Matatanggap mo agad ng 50K. Malinis na yan. Mukhang may alam na ito sa sitwasyon niya. Tunog mayabang pero keber na siguro. Sige, tinatanggap kong alok mo. Wala na akong choice ngayon. Sa loob lang ng 3 buwan ay makakabayad na siya ng mga utang niya kung sakali. Nakita niyang relief sa mukha ng lalaki. Pwede ka na magsimula bukas. Wala ka na bang ibang kondisyon? Umiling siya. Wala na. Mabait naman ang anak mo. Kailangan niya lang matutong lumaban minsan. Masyado siya mabait. Hindi ko alam kung anong klaseng mundo meron tayo. Kung sino pa yung mababait, sila pa nabubuli. Tumingin ito sa kanya. Parang may mensaheng gustong sabihin. I was young then. Alam ko nagkamali ako. Sana, nakamove on ka na. Tukoy niya sa nangyari noon. You were never sorry nung ginawa mo yun. Nagsorry ako pero hindi mo tinanggap. Hinabol kita pero galit ka lang sa akin. Hindi ko naman alam na confessions ng feeling mo para sa akin ang mga nasa loob ng notebook mo. Sobra na guilty din siya sa ginawa niya noon. Alam niya nasaktan niya si Miggy noon. Gusto lang naman nilang makilala si Miggy noon dahil sobrang tahimik nito sa klase. Ang isang kaibigan nila nakaisip na nakawin ang notebook nito. Hula daw nito ay naglalaman ng special notebook na iyon ng pagkatao ni Miggy. Siya naman na pabida noon ay nagpatiunang kunin ang notebook nito. Ayoko lang maranasan ng anak ko ang naranasan ko nun. So please, dahil alam mo naman paano maging bully, protektahan mo ang anak ko. Hindi na niya pinansin ang pahaging pa nito. Akong bahala. Sagot na lang niya. I have to go. If you want to eat something, umorder ka lang, babayaran ko na. Hindi na, okay lang. Uwi na lang din ako. Aayusin ko lang mga gamit ko. Sige, ikaw bahala. Send ko na lang mamaya ang address namin. So, see you tomorrow. At nauna na itong tumayo at nagpaalam sa kanya. Naiwan siya doon na nakatingin sa papalayon si Miggy. Ano naman kung pogi na ito? Masungit naman. Kaya siguro iniwan ng asawa. Maktul niya at umalis na rin sa restaurant. Kailangan na niya maghanda para bukas. Kakausapin pa niya ang mami niya sa magiging bagong trabaho niya. Kinabukasan ay nagulat si Miggy na makitang maaga pa si Mariah sa bahay nila. Pagkababa niya ay nasa sala na ito. Magandang umaga po. Bati nito sa kanya na makita siyang pababa ng hagdan ay tumayo at bahagyang yumuko. Magandang umaga din. Maaga ka yata. Nagkape ka na ba? Tapos na po. Inagahan ko kasi kako ay maagang papasok yung anak mo sa school. Bahagya siyang tumango. Pinasadahan ng tingin ng babae. She was beautiful. Hindi pa gising si Sky. Maya-maya pa yun siguro. Kumain ka na muna ng almusal. Baka nakapaganda na si Ate Beth. Busog pa po ako. Kung gusto po ninyo, ako nang gigising kay Sky. Ikaw ang bahala. Nasa kaliwa ang kwarto niya. Nag-excuse ang dalaga at tinungo ng silid ng kanyang anak. Samantala, siya naman ay dumiretso sa komedor at nagtimpla ng kape. Mga 10 minuto siguro ang lumipas, nakita na niyang pababa ang dalawa. Ang lapad ng ngiti ng kanyang anak. Good morning, Daddy! Masiglang bati ni Sky. Iyon yata ang unang pagkakataon na binati siya nito. Kumain ka na, anak. Mukhang nasa good mood ka. Oo naman po. Tinupad yung wish ko na dalan mo ko ng bagong mami. Muntik na siyang mabilaukan sa sinabi nito. Nakita niyang tila naaasiwa naman si Mariah. Di ba po pwede kitang tawaging mami? Bumaling si Sky kay Mariah. Oo naman, kung okay lang sa daddy mo. Tumingin naman sa kanya. Pwede naman daddy, di ba? Ha? Yeah, kung saan ka pa say anak. Hindi niya alam ang trip ng anak niya, pero sa kaibuturan niya ay naawa siya dito. Hindi may pagkakailang kulang sa aruga ang kanyang anak. Magiliw itong kumain kasama si Mariah. Naka-observe lang siya sa mga ito. Mukhang magkasundo naman ng dalawa. Pagkatapos kumain, ay naghanda na si Sky para pumasok sa eskwela.
Pinuntahan niya ito sa silid nito at naabutan niya si Mariah na naghahanda ng mga gamit ng anak niya. Pagpasensya mo na anak ko. Sabik lang talaga siya na magkaroon ng isang ina. Anya kay Mariah. Naiintindihan ko naman at wala namang problema sa akin. Sabi nitong hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin nun. Kung may problema ka sa anak ko, sabihin mo agad. Mukhang wala naman kaming magiging problema ni Sky. Magkasundo naman kami. Pansin ko nga. Natigilan siya, hindi na niya alam ang sasabihin. Ihatid ko na lang kayo sa school mamaya. Sige. Para itong natetense na ewan. Are you okay? Nagangat ito ng tingin. Oo naman, okay ako. Pilit pa itong umiti sa kanya. Goods, magre-ready na rin ako. Hintayin na lang ako sa baba. At lumabas siya ng silid ng mga ito. Pero hindi mawala sa isip niya ang tila natetense na kilos si Mariah. What is happening to her? Samantala si Mariah naman ay hindi mawala sa isip ang sinabi ni Sky sa kanya habang pabalik sila sa silid ng bata. I think my daddy likes you. Sabi ni Sky sa kanya. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Sabis-saway niya dito pero biglang naging alerto ang sistema nito. The way he looks at you, it's different. Tsaka nung sinabi ko sa kanya na gusto kita maging mommy, pumayag agad siya. He told me you remind him of his first love. Alam mo maligo ka na't malilit ka na. Ngumiti lang ito sa kanya, pero siya busy ang isip niya sa sinabi nito. Paano hindi mareremind si Mickey? Siya, ang first love ng binata. Ang sinabing iyon ni Sky ay hindi naman wala sa isip niya. Totoo kayang sinabi ng anak ni Mickey na gusto siya ng lalaki? Parang imposible. Pero hindi naman nagsisinungaling ang bata. Kaya bigla siya naasiwa kay Miggy at dahil sa sinabi ng anak nito. You look good together. Sana totoong mommy at daddy ko na lang kayo. Boses yon ni Sky sa backseat. Anak, maaga pa. Saway ni Miggy dito na sumulya pa sa kanya. Pagpasensya mo na yan si Sky. Nagtama ang mga mata nila. Parang may mga daga na nagsitakbuhan sa puso niya. Ang bilis ng tibok niyon. Ganyan talaga mga bata, intindihin na lang natin. Pabulong niyang wika. Seryoso po ako. Si Sky yun. Sky, ano sabi ko sa'yo? Aniya na nilingon si Sky. Kapag sinaway po, huwag na sumagot. Sagot ng bata at nag-thumbs up siya dito. Nakita niya mula sa sulok ng kanyang mga mata na napangiti sa Miggy. You handle him well. Mabait yang anak mo, masunurin. Sad niya at tumigil na sa sasakyan nito. Nasa tapat na sila ng school ni Sky. Goodbye na, Daddy! Nakita niyang dumukwang sa Sky at humalik sa pisngi ng ama. Mukha nagulat si Miggy sa ginawa ng anak. Goodbye, son. Magpakabait ka at huwag pasaway. Habili nito sa anak. Tumango si Sky. Mommy, walang kiss kay Daddy. Sky? Halos sabay nilang wika sa bata. Nag-peace sign pa ang bata. Nauna siyang bumaba at hindi na nagpaalam. Pakiramdam ni Mariah ay pulang-pulang mukha niya. Ramdam niyang nagiinit yon. Lumabas na si Sky na nakangiti sa kanya. Don't do that again. Peace po, parang gusto ko rin kasi ikis ni Daddy eh. Sus Mariosep ka, ano ba pinagsasasabi mo? Tara na nga't malilit ka na. Hinilan na niya ito papasok sa loob. Ngunit hindi mawaglit sa isip niya sinabi ng bata. Paano nga kung kinis siya ni Miggy? Ilusyonada. Saway niya sa kanyang isip. Samantala, si Miggy kinahapunan ay hindi mawala sa isip ang tinext ng anak niya kaninang umaga. Iyon lang ang laman ng isip niya buong maghapon. I think Mama Mariah likes you, Daddy. Palagi siya nakatingin sa'yo at nahihiya. Iyon lang ang laman ng mensahe ng anak niya. Pero hindi niya yun nireplyan. Pero mas nakapagtatakang hindi yun nawala sa isip niya. Kaya ba parang nahihiya at na-awkward sa kanya si Mariah? Nakapark na siya sa harap ng gate ni Sky. Malayo pa lang ay tanaw na niya agad ang dalawa. Malapad ang ngiti ng kanyang anak. Mga ngiting hindi niya nakita dito noon silang dalawa lang. At si Mariah, hindi rin may tago na magkasundo ito at ang anak niya. Lumabas siya ng kotse at kumaway sa mga ito. Habang papalapit at nakita niyang nawala ang ngiti ni Mariah, mukhang nahihiya. Oo, mukhang may crush nga sa akin.
Anya sa isip at hindi niya alam kung bakit natutuwa siya. Gusto niyang ideya na may crush sa kanya si Mariah. Kumusta ang school? Tanong niya sa anak pagkalapit ng mga ito. Better than ever. Takot na silang awayin ako. Nandiyan yata yung mami ko eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong ipakita na natatakot ka sa kanila. Aatras yung mga yan. Ani Mariah kay Sky. Nandyan ka eh. Kaya matapang na ako. Kumapit pa ito sa braso ni Mariah. Nakatingin lang siya. Bilang isang ama ay masaya siya makitang masayang kanyang anak. Para ngayon lang siya nagkaroon ng tamang desisyon bilang isang magulang. Masaya ang puso niya. I think everyone deserves a treat. Sa labas kaya tayo kumain ngayon. Let's go, Daddy! Parang date yun ni Mami! Hiyang na talaga si Sky na tawaging Mami si Mariah. Anong date ba? Ikaw ha? Alam mo na yun ang bata-bata mo pa. Saway ni Mariah dito. Tumingin si Miggy kay Mariah. Nagtama na naman ang mga mata nila. Hatid na lang natin ng mga gamit ni Sky then. Alis na tayo. Sabihan na lang natin si Ate Beth na huwag siya magluto ngayon. Ikaw ang bahala. Susunod lang ako sa inyo. Tila nahihiya pang wika nito. Hindi niya alam bakit cute tignan ng dalaga sa tuwing nahihiya. Okay, uwi muna tayo. Naalala niya nung high school sila. Sa tuwing nakikita niya si Mariah na nakangiti sa may kantin, ay parang tumitigil ang mundo niya. At ngayon, habang nakatingin siya dito, ay ganoon din ang nararamdaman niya. What? Hindi ka na teenager, Mickey. Ayusin mo sarili mo. Saway niya sa kanyang sarili. At sumakay na ang dalawa sa kotse niya. Nahahawa siya sa sigla na ipinapakita ni Sky. Pakiramdam niya ay ang ganda ng paligid niya. Samantala, pagkarating ni na Mariah sa bahay ni na Miggy, ay agad siyang sinabihan ng lalaki na magpalit ng damit. Kaya ngayon nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang sarili. Conscious pa siya kung anong susuotin. Okay na kaya to? Tanong niya sa kanyang sarili. Isang baby blue na bestida ang suot niya. Ang buhok niya ay nakalugay lang. Hindi naman pwede na ay ang susuotin ko dun. Baka mamaya mo-overdress ako tapos sabihin ni Miggy na nagpapa-impress ako sa kanya. No way. Talakpan niya sa sarili at lumabas na ng silid. Nasa guest room siya dahil ginagamit pa ni Ate Beth ang maid's quarter. Ang ganda mo talaga. Hindi ako makapaniwala na ikaw mag-aalaga kay Sky. Para kang senyorita. Puna sa kanya ni Ate Beth paglabas niya at nakasalubong niya ito. Thank you, Ate Beth. Akyat lang po ako kay Sky ha. Agad siyang dumiretso sa silid ni Sky pero wala ito doon. Narinig niya nag-flush ang toilet bowl sa CR nito. Kinatok niya ang pinto. Sky, nasa loob ka ba? Nagbihis ka na? Tanong niya sa bata. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang ulo ni Sky. Masakit po ang tiyan ko. Reklamo nito. Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot? Sabihan na lang natin ng daddy mo na huwag na lang tumuloy. Anya na medyo may panghihinayang sa boses. Umiling si Sky. Wag po mami, kayo na lang ni daddy ang tumuloy. Naku, hindi pwede sino magbabantay sa'yo dito. Nandiyan naman si Ate Beth, hindi naman niya ako iiwan. Hindi pwede, kakausapin ko daddy mo. Akma ni siyang tatalikod nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Sky. Inuluwa niyon si Miggy. Nakasuot ng simpleng itim na damit. Naka-baseball cap at cargo pants. But he was dashing as ever. Hindi niya alam bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin dito. What is happening here, guys? Masakit daw ang tiyan ng anak mo. Hindi na siya sasama. Nalukot ang mukha ni Miggy. Kung ganun, cancel na lang muna ang dinner natin. Dito lang tayo sa bahay. No, Daddy, please. No, ituloy niyo na lang. Nakabisa rin naman kayo. I'm fine. Hindi lang ako makasama dahil baka mamaya sumakit ang tiyan ko. Ituloy niyo na lang. Sayang damit ni Mami. Mukhang ready na siya. Napatingin si Miggy sa kanya at hinagod siya ng tingin. Curious siya kung pumasa ba siya sa panlasa nito. What are you thinking, Mariah? Okay lang, magbibisa lang ako. Wala namang kaso sa akin. Mommy, please, wag niyo na akong isipin. Dad, take her outside. Treat mo na lang si Mommy. She did a good job today. Tila nagmamakaawa pa si Sky sa ama. Siya naman ay parang gusto na lang magpalamon sa lupa. Silang dalawa ni Miggy? Magdi-dinner? Kung yan ang gusto mo. Kibit balikat na wika ni Miggy. Let's go, Mariah. Sayang nga naman ang forma mo.
Pumalakpak si Sky. Huwag ka nang tumanggi, Mami. Sumama ka na, okay lang ako dito. Dala niyo na lang ako ng favorite kong lasagna. Wala na siya nagawa dahil mukhang nagkasundo na mag-ama. Basta, bumalik din tayo agad ah. Anya, naramdamang pag-iinit ang mukha. Parang may nagkakarerandaga rin sa puso niya. Sure, babalik din tayo agad. Magbibili na lang ako kay Ate Beth na painumin ka ng gamot, okay? Gusto mo na, pinagbibigyan ka lang namin. Sad pa ni Miggy. Bakit parang defensive? Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Sky na crush siya ni Miggy? Anang isip niya. Pero hindi niya pinansin dahil nagbumukha siyang ambisyosa. Nauna nang lumabas si Miggy. Bago siya lumabas ay nag-thumbs up pa si Sky. Ang lapag ng pagkakangiti nito. Nagpaalam na rin siya at sumunod na kay Miggy. Pagdating sa sasakyan ay mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Napaka-awkward ng kanilang sitwasyon. So, how's life after high school? Si Miggy ang bumasag ng katahimikan. Napatingin siya dito. Focus lang ito sa pagmamaneho. Ito, hindi madali. Lahat yata ng kabalasan, sinalo namin. Sagot niya. Do you mind if I ask you why? Okay lang naman na huwag sagutin ko, masyado ng personal sa'yo. Hindi, okay lang. Halos alam din naman ng lahat na bankrupt kami. Nalulong sa sugalan daddy. Nagkasakit at nag-iwan ng maraming utang. Hindi na kami nakabangon ng mami simula nun. May sakit pa siya. Ako na lang ang kumakaid sa aming dalawa. Hindi maintindihan ni Maraya kung bakit napakabilis niya magkwento dito ng buhay niya. Kung ibang tao lang siguro ito ay magdadalawang isip pa siya. Tumango-tango si Miggy. At least, you're thriving. Nakikita ko naman sa'yo na masipag ka. Malayong-malayo sa Maraya na nakilala ko nun. Bright and easygoing. People change. Kung hindi ako magsisipag, magugutom kami. Namawala ang lahat sa amin, pati mga kaibigan ko nawala na rin. Ako na lang yung naiwan mag-isa. Life taught me a lesson in a hard way. Pero, ganun talaga. Naramdaman niyang napatingin si Miggy sa kanya. Napakatapang mo. Hindi lahat kaya ang ganitong pagsubok. Knowing kung ano talagang dati niyong buhay. Thank you. Wala kasing choice. Ikaw, okay lang ba na magtanong ako tungkol sa mami ni Sky? Bakit wala siya sa buhay niyo? Tumiki muna ang binata bago magsalita. Iniwan niya kami. 3 years old pa lang noon si Sky nang umalis siya. Aminado ko na hindi ako handa na magkaroon ng pamilya. Pero willing ako matuto. Hindi ako perpekto at madalas kaming mag-away noon. Nagpakasal ba kayo? Umiling si Miggy. Hindi. Pero siguro kung nagpakasal kami, baka hindi kami nagiwalay. She wanted to pursue her dreams. Broadway. Hindi na ako nagabol dahil siya naman ang nang iwan. Inisip kong babalik pa siya pero hindi na. 7 taon na siyang wala sa buhay namin. It seems that mas mahalagang pangarap niya kaysa sa aming dalawa ng anak niya. Hindi maiwasan ni Maraya na tignan si Miggy kung may hinanakit pa ito. Pero halatang wala na. He moved on. Minahal mo naman siguro siya. I think I did, pero sa hindi parang gusto niya. Doon naputol ang kanilang usapan dahil nakarating sila sa restaurant. Naunang bumaba si Miggy at inalalayan siya. Isa yung Japanese steakhouse. Nalula siya sa mga presyo, pero hindi niya itinago na masaya siya. Kailan pa siya huling nakakain doon? Siguro, college pa bago sila mabankrupt. Tahimik lang sila habang kumakain. Siya naman ang una nagsalita. Salamat pala sa pag-treat mo sa akin dito. Kahit wala si Sky ay tinuloy mo pa rin. Minsan, nagkikrave din ako sa mga ganitong klaseng pagkain eh. Pero alam mo naman, dahil tipid-tipid, mas pinili ko na lang yung mumurahin. Namimiss mo bang buhay niyo dati? Kapag sobrang mahirap, doon ang dali lang ng buhay ko. Halos lahat ng handa. Hindi ko na kailangan kumilos. Pero ngayon, nasa akin lahat. But you know what? Mas na-appreciate kong buhay ko ngayon. Lahat pinaghihirapan ko. Matapat niyang wika. May boyfriend ka ba ngayon? Okay lang ba sa kanya na nasa amin ka muna nakatira? Parang tumigil ang mundo niya sa tanong nito. Is he hitting on me? Pero syempre, dinismiss niyang ideyang yon. Wala. Sa sobrang busy ko, hindi ko na masingit sa buhay ko. Ikaw ba, since umalis ang mami ni Sky, did you ever date someone? Tumango ang lalaki. Pero casual dating lang. Parang hindi ko pa kayang pagsabay ng bagong relasyon ko sa iba't kay Sky. Sagot nito sa kanya. Wala na siyang follow-up na tanong.
Naubusan na siya. Pero pakiramdam ni Mariah ay nasa isang date sila, getting to know each other na stage. Pagkatapos nilang kumain, ay nagyayapa si Miggy na tumambay daw sila muna sa second floor. Merong acoustic bar kasi sa taas ang restaurant. Pumayag naman siya. Ang ganda ng vibe sa taas, romantic. You want some beer? Sige, isa lang. Umorder si Miggy at pagbalik ay dala na nito. Habang papalapit sa kanya ang lalaki, ay hindi niya maiwasang hindi ito titigan. Bakit parang nag-iba ito sa paningin niya? Siguro ay dahil yon hindi na sila masyadong nagbabangayan. Paglapit ay diretso lagok agad si Miggy sa dala nitong bote ng beer. Alam mo, matagal na ako hindi napunta sa mga ganitong lugar. Parang wala na akong oras. Nauubos sa palaging oras ko sa trabaho. Pansin ko rin. Sorry ha, pero parang pati ang anak mo hindi mo na rin masyadong nabibigyan ng panahon. Sabi sa school, laging si Ate Beth ang umaattend ng meeting niya. Kahit family day minsan, bihira ka rin makapunta. Napatingin ito sa malayo. Mukhang guilty sa sinabi niya. Guilty ako sa part na yan. Talagang kulang ang oras ko sa kanya. Minsan, hindi ko na siya matutukan. Nahiya naman ako na iasa siya sa magulang ko. Noong nagkaroon ako ng anak, ang unang sinabi sa akin ng mami, pinasak mo ang responsibilidad na yan. Kailangan mong panindigan. But it seems that I failed as father. Naibibigay ko material na bagay pero hindi ang oras para sa kanya. Wala sa sariling ginagap niyang kamay nito. Hindi rin alam ni Mariah bakit niya ginawa yon. It's never too late, Miggy. May panahon ka pa na itaman sa tingin mo ay pagkakamali mo. Mabait na bata si Sky. Kulang lang talaga siya ng atensyon. Tipid ang ngumiti si Miggy sa kanya. Kaya nga kahit papano, nagpapasalamat ako sa'yo. Para naging dahilan ka para mapalapit sa akin ang anak ko. Alam kong isang araw ka pa ng sa amin, pero parang binigyan mo na ako ng daan papunta sa anak ko. Thank you, Mariah. Hindi mahirap mahalin ang anak mo. Nandito lang din ako para tulungan ka kay Sky. At kahit anong tulong na kaya ko, ibibigay ko sa inyo. Huwi ka niya kay Miggy at hinawakan din ng lalaki ang kamay niya sa kamarahang pinisil. Tila may kuryenteng gumapang mula dito papunta sa kanya. Wala sa sariling napainom siya ng beer. Nararamdaman niyang gumuho ang pader sa pagitan nilang dalawa. Ang dinner na ito ang naging daan upang mabawasan ang distansya sa pagitan nila. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ni Mariah na naging malalim ang usapan nila at mas lalo niya itong nakilala. Lumipas ang ilang araw at nakikita ni Miggy na mas lalong napalapit si Sky at si Mariah sa isa't isa. Maging siya ay naging komportable na rin sa presensya ng dalaga habang nasa bahay niya ito. Umalis na rin si Ate Beth kaya 3 na lang silang nasa bahay. Next week na po palang family day namin, Daddy. Uwi ka ni Miggy sa kanila isang umaga habang nag-aalmusal sila. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, Migs. Sana maklear mo schedule mo para kay Sky. Si Mariah yon. Anong araw ba yan? Sana lang hindi conflict sa monthly board meeting namin. Friday po, Daddy. Please, pumunta po kayo. Gusto ko makita kayo ni Mami sa family day ko. Maranasan ko lang din naman po magkaroon ng buong family during family day. Pakiusap ni Sky sa kanya. I'll see what I can do. Baby, pero gagawin ni Daddy ang best niya para makapunta, okay? Nakangiting wika niya sa kanyang anak at napadako ang tingin niya kay Mariah. Nakangiti din ito. Kung sakaling hindi makapunta si Daddy, Sky, nandito naman ako eh. Gagawin nating memorable ang family day mo. Narinig niyang wika ni Mariah. Para kay Miggy ay malaking tulong si Mariah sa kanya. Mas lalong gumaan ang kanyang pakikitungo sa anak. Kapag may mga bagay siyang hindi nagagawa ay sinasalo ni Mariah. Nakikita niya kung gaano kalaking epekto niyon kay Sky. Pakiramdam niya may masasandalan pa ito bukod sa kanya. Thank you, Mami. Sana hindi mo na kami iwan para nandyan ka lang palagi. Anang anak niya. Hindi nakasagot si Mariah. Iyon din ang dilema niya. Paano kung isang araw ay maisipan ni Mariah na umalis at iwan sila? Ipinilig niyang ulo. Dahil kahit ilang araw pa lang sila magkasama, hindi na niya nakikita ang sarili na hindi ito kasama. Hindi tayo iiwan na mami mo, basta magpakabait ka. Mabait naman ako, pero mas hindi tayo iiwan ni mami kung pakakasalan mo siya. Muntik nang masamid si Mariah sa sinabi ng kanyang anak. Sky, iho, ubusin mo na yung pagkain mo at malilate na tayo. Maging siya ay hindi rin nagawa magsalita. Bilisan natin, kailang maaga pa ako sa office. Bigla silang nagkatitigan ni Mariah. Napalunok ito.
Ramdam niya ang tensyon, pero binaliwala niya. Alam niyang dala lang yun ang sinabi ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, sa family day ni Sky ay nag-confirm si Miggy na hindi ito makakarating. Disappointed man ang kanyang alaga, ay sinubukan pa rin ni Mariah na pasiglahin si Sky. Alam mo, baby, let's enjoy this day. Kahit tayong dalawa lang magiging happy naman tayo, di ba? Nakangiting wika ni Mariah kay Sky. Pilit nang umiti ang bata. Hindi naman po ako nag-expect pero sana lang nandito si Daddy. Siguro mas masaya tayong tatlo. Naupo siya at bahagyan niyakap si Sky. Alam ko naman ang nararamdaman mo, valid yon. Pero kailangan ng daddy mo mag-work para sa future mo. Naintindihan mo naman yon, di ba? Tumango si Sky bilang sagot. So, for now, ako na lang muna, okay? Carry lang ba yon? Oo naman po. Masaya naman po kayong kasama, Mami. Niyakap siya na mahigpit ni Sky. Silang araw na kasama na niya mga ito, ay ramdam na niyang attachment niya kay Sky. Hindi naman ito mahirap mahalin. Mabait at marespeto sa kabila ng hindi ito naalagaan ng ina. Kung ano man ang nararamdaman niya sa bata, ay genuine naman siya. Hindi na lang din ito tungkol sa pera. May konting program ang school, tapos maya-maya ay may salo-salo sila doon. Nandun sila sa grupo ng mga kaklase ni Sky. Hindi pa naman ako late, di ba? Sabay sila napalingon ni Sky na marinig ang boses ni Miggy. Daddy! Masiglang bati ni Sky at agad niyakap ang ama. Siya naman parang proud mommy na nakatingin sa mag-ama niya. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa mga ito. Mabuti naman, nakarating ka. I realize na hindi ko pwedeng mamiss ang ganitong event sa buhay ng anak ko. Minsan lang siya bata. Masaya siya nagkakaroon na ng ganoong mindset si Miggy. Thank you. Masaya siya makita na masaya ang mag-ama. No, salamat sa'yo. Nandyan ka para sa amin. Parang may kung anong humaplo sa puso niya sa sinserong pasasalamat ito. So, tara na, bago pa tayo magdrama dito. Wika niya sa mga ito. Tumalima naman ang mga ito at naupo sa tabi niya si Miggy habang si Sky naman ay nakakandong dito. Nang tawagin ng klase ni na Sky para kumanta ay nagpaalam na sa kanila ang bata. Naiwan silang dalawa sa upuan, hindi masyadong nag-iimikan. Nagkatinginan sila sa stage. Kakanta mga ito. Nagsimula ng tumugtog ang kanta. Pamilyar siya sa kanta. Salamat by Yeng Constantino, tribute song daw iyon sa mga parents. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, ay nakita niya nakatingin lang si Miggy sa anak. Napalunok pa ito ng ilang beses. Malaki na si Sky. Parang kailan lang kandong ko pa siya sa loob ng ospital. Napakalit at iyak ng iyak. You raise a good kid, Miggy. Sagot niya dito at tumingin sa kanya. Nakita niyang tumulo ang luha nito. Marami akong pagkukulang sa kanya. Iyon ko lang napagtanto that showing up really matter. Sabi ko naman sa'yo, it was never too late. Mabuti kang ama. Tumaas ang kamay niya at pinahid ang mga luha nito. Ngayon lang niya nakita na ganoon ka-vulnerable si Miggy. Pero hindi naman yun naging kabawasan ng pagkalalaki nito. Para mas lalo nga siyang humanga dito. Kinuha ni Miggy ang kamay niya at hinawakan na mahigpit. Walang salitang namagitan. Tanging reaksyon lang ng katawan nila ang nag-uusap. Hindi nila namalayan na tapos ng kanta. Bumalik na si Sky sa upuan at ang magkahawak nilang kamay ang agad itong napansin. Holding hands? Agad sila nagbitaw. Nahihilo lang si Mami Mariah mo. Hinawakan ko lang. Palusot ni Miggy pero hindi tinanggal ang kamay nito sa kamay niya. Oo, baby. Medyo mainit kasi. Okay po. Wala naman pong mali. Sagot lang ng bata na lihim na nakangiti. Parang tuwan-tuwa pa ito sa nakikita nito. Mga bandang hapon na nang matapos ang family day ni na Sky. Habang pabalik sila sa kotse ni Miggy, ay biglang nagsalita ang lalaki. What if tumuloy tayo sa beach resort? Natigilan siya sa paglalakad. Beach resort? Anong gagawin natin doon? Ngumiti si Miggy. Mukhang may naisip na maganda. Wala lang. Gusto ko lang mag-celebrate. Masaya ako ngayon. Seryoso ka, Daddy? Wala ka bang work? Meron. Pero na-realize ko na hindi pa tayo nakapag-bonding bukod sa bahay anak. Maybe it's about time to go somewhere else. Seryoso ka, Miggy? Paano work mo? Lumapit sa kanya si Miggy at inakbayan siya.
Huwag kang mag-alala, akong bahala. Sumunod na lang kayo. Ano, G? Tuwan-tuwa si Sky na nakatingin sa kanila. Let's go po! Excited na ako! Ano pa bang magagawa ko? You're the boss. That's my girl. At niyaka pa siya ni Miggy na ikinagulat niya. Maging ito ay nagulat din sa ginawa. Halatang naging komportable na sila sa isa't isa. Pero patay mali siya lang sila na pumasok sa kotse nito. Nagpa siya si Miggy na dumiretso sila ng Batangas. May tinawagan nito at sinabi nito magpa-reserve sila ng matutulugan sa isang resort. Halos 2 oras ang biyahe. Papadilim na nang makarating sila sa resort. We can stay here until Sunday para ma-enjoy ni Sky ang dagat. Okay lang ba sa'yo? Walang problema sa akin kung saan masaya sa Sky. Tumigil ang sasakyan ni Miggy sa harap ng isang building. Para siyang microtel. Naunang bumaba si Miggy kasunod si Sky. Mukhang inaantok na ang bata. Booking from Miguel Samaniego. Ani Miggy sa may front desk. Ilang room po, sir? Isa lang po with double bed. Check ko, sir, ha? Anang staff. Naku, sorry po, na fully book na pala yung double bed, sir. Ang available na lang namin is yung 1 room with queen size bed. Nagpa-reserve na ako kanina. Yes po, sir, pero nagka-glitch po yata sa system. Akala namin may vacant pa po for double bed pero wala na po pala. Sorry po. Sir, magbibigay na lang po kami ng complimentary sa pagkakamali po namin. Nakita niyang biglang na-stress si Miggy. Nalapitan niya ito. Okay na yan, kahit sa halapag na lang ako matutulog. Hindi pwede, hindi ka naman aso. Naiinis na wika ni Miggy sa kanya. Pwede ka naman matulog katabi namin, Mommy. Queen size is big. Si Sky yun na biglang sumabad sa kanila. Nakatingin ito sa daddy nito. Oo nga naman, walang mali siya. Defensive na wika ni Miggy. Hindi ko naman naiisip yun. Anya, bagamat ramdam niyang namulang kanyang mukha. 1 bed with Miggy? Oh my golly. Mag-rebook na lang tayo bukas. Hanap tayo ng double bed. At pinakonfirm na ni Miggy ang room nila. Umakyat sila doon at nagpo-order ng pagkain si Miggy. Doon na sila naghapunan. Pagkalinis sa Sky ng katawan ay agad itong nakatulog. Tulog agad, napagod yata sa biyahe. Komento ni Mariah habang kinukumutan si Sky. Kung pagod ka na, magpahinga ka na rin. Maglalakad-lakad lang ako sa labas. Or you want to join me? Alok ni Miggy sa kanya. Paano si Sky? Matutulog lang siya dyan. Sanay na yung matulog mag-isa sa bahay. Sige, kunin ko lang yung cardigan ko parang malamig eh. Iyon lang ang dala niyang gamit. Sinabi ni Miggy kanina na bibili na lang sila ng mga masusuot nila habang nasa resort. Pagkakuha ng cardigan ay nakatayo na si Miggy sa harap ng pinto. Inaabangan siya. Sabay silang naglakad palabas. Umorder ito ng isang bote ng beer at binigay sa kanya. Tahimik lang silang naglalakad sa dalampasigan nang may makitang putol na kahoy si Miggy. Naupo doon ang binata at sumunod siya. Ang bilis lang ng pangyayari. Unexpected na, dumating ka sa amin tapos biglang ganito na. I realize so many things. Katulad ng napayuko si Miggy. Uminom muna ito ng beer bago nagsalita. Unconsciously, ako pala naglalayo ng sarili ko kay Sky. Kanina habang kumakanta siya sa stage, naisip ko na dahilan ko lang palang trabaho. May oras ako at maraming paraan, pero umiiwas ako. Because Sky was a symbol of my failed relationship sa mami niya. Sa tuwing nakikita ko siya, naalala ko lang mga bagay sa tingin ko mali ko. Kaya umiwas ako. Parang sinisisi ko sa sarili ko at pinaparusahan. Hindi ko namamalayan yung anak ko palang nagdurusa. We make mistakes. Hindi naman tayo perfect. Pero siguro instead of blaming ourselves sa pagkakamaling yun, why don't we use it as an opportunity to grow? Matuto, katulad mo. Alam mo kung saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. Madali na lang para sa'yo na ayusin yun. Matama nakatitig si Miggy sa kanya. He was fascinated. Kung hindi ka pa dumating, hindi ko pa makikita lahat ng yun. Nakikita ko si Sky kung gaano siya kasaya na kasama ka. I realize na isang tao lang na magtatanggol sa kanyang kailangan niya. Kung kaya mo yung ibigay sa anak ko, bakit hirap na hirap akong ibigay sa kanya yun? And then he burst into tears. Ramdam niya ang pagsisisi at paghihirap nito. Kawawa naman ang anak ko. Matapos siyang iwan ng mami niya. Ako na daddy niya na physical present ay parang wala din. Hindi niya rin maramdaman. Iniasa ko pa sa ibang tao ang lahat.
Bahagya siya lumapit dito at niyakap niya ito. Sa tingin niya ay iyon ang kailangan ng binata, isang karamay. You are not alone, Miggy. I know what you feel. Despite of all the money that you have, you feel empty, right? Sobra. Yun lang ang sagot nito sa kanya. Dala ng pressure sa trabaho at siguro sariling struggle nito kaya bumigay na ito. Iiyak mo lang yan. Kung sa ganitong paraan lang man makabawi ako sa mga naging kasalanan ko sa'yo nung high school. Tumigil ito sa pag-iyak at tumingala sa kanya. Ibang-iba ka na sa dati. Mas matured ka na. And I'm so proud of you. We are all work in progress. Hindi rin ako perfect. I had my flaws. Pero kaya ko nang harapin ang pagkakamali ko. Sa mga nagdaang araw ay alam niyang may tension sa kanila. Kasabay ng pagbaba ng mga pader sa pagitan nila. Isang panibagong tensyon na nabuo sa kanila. Matama nakatitig si Miggy sa kanya. Nakita niya napatingin ito sa mga labi niya. Napalunok siya. Habang yakap ito, hindi niya ramdam kung ganitong tibok ng puso ang naririnig niya. What if I kiss you? Tanong ni Miggy sa kanya. Hindi siya sumagot. Pinikit lang niyang kanyang mga mata. Naramdaman na lang niyang tumutugon na siya sa mga halik nito. Sa una ay marahan lang. Ang mga sumunod ay naging malalim at mas naging mapaghanap. Pareho silang hinihingal nang tumigil sila. Alam kong nararamdaman mo rin to. Ani Miggy sa kanya. Simula na makita kita ulit, hindi ko na kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? When I heard from Sky na gusto mo ko, para nabuhay yung batang Miggy. Yung batang lihim na may crush sa'yo. Alam ko matagal na panahon na yon pero ang weird na nang marinig ko yun bigla ako nabuhayan. Para siyang dream come true. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Teka, sinabi ni Sky na gusto kita? Tumango si Miggy. Bakit, hindi ba? Kaya ka raw nahihiya sa akin dahil may gusto ka sa akin. Which is in my observation is true. Teka nga, hindi yan ang sinabi ni Sky sa akin. Ang sabi niya ikaw ang may crush sa akin, no? Kaya kinuha mo ko agad na tagabantay niya kasi gusto mo ko. Kaya ako conscious kapag nandyan ka kasi alam ko may crush ka sa akin eh. Ayoko magbuhat ng sariling bangko pero feeling ko, totoo. Dati nga may crush ka sa akin eh. Tumawa si Miggy sa sinabi niya. Parang naiisip na niyang naiisip nito. Pinaglaruan tayo ng anak ko. He wanted us to become closer. Ayaw kanya mawalay sa amin. Siguro naman pansin mo yun sa mga pahaging niya sa'yo. Ramdam ko naman pero ayaw ko na lang na bigyan ng meaning. Bata lang sa Sky. Gusto ko ng isang buong pamilya. But my son likes you so much. And I think like father, like son. Gusto mo rin ako? For real? Nakikita kita bilang babae na matapang. Kayang manindigan kahit anumang pagsubok ang dumating. A loving one. Sa mami mo at sa anak ko. Hindi ka mahirap na hindi magustuhan, Maraya. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. I like it too, Miggy. Humahanga ako sa kung paano mo i-redeem mo ang sarili mo. Hindi lahat kayang harapin ang pagkakamali nila. Sabi ko na nga be, tama talagang anak ko. At tama rin si Sky na sabihin niyang gusto mo ko. Hindi na natapos ni Maraya ang sinasabi nang bigla siyang siilin ng halik ni Miggy. Nagpaubaya na lang siya. We will take one step at a time, Maraya. Bulong ni Miggy na maghiwalay ang mga labi nito. I like that. Hindi nagmamadali, pero sigurado. Gusto niyang ideyang hindi nila mamadaliin ang nararamdaman nila. Simula pa lang ay alam na niyang may tensyon sa pagitan nila. Wala lang silang pagkakataon na kumpirmahin. Dahil siguro may kanya-kanya pa silang kailangang harapin. Pero ngayon nabigyan sila ng pagkakataon na buksan ang kanilang damdamin. Naging madali na lang sa kanila na tanggapin ang kanilang nararamdaman. Kinabukasan, nagising si Maraya na magaan ang kanyang pakiramdam. Para siya nakalutang sa alapaap. Si Sky ang unang gumising sa kanya. Bumangon ka na, Mami, ang ganda ng dagat. Nakangiting wika ni Sky sa kanya. Good morning, baby. Nasaan ang daddy? Wala si Miggy sa kanilang silid. I don't know. Pagising ko wala na siya dito. Pero nag-iwan siya ng letter. Tapos may mga paper bags dito, mga damit daw po natin. Turo ni Sky sa mga paper bag na nasa sahig. May mga tatakyo ng sikat na brand. May iniabot na papel sa kanya si Sky. Good morning, love. Maaga ako nagising. May nasikaso lang ako saglit. I'll be back.
Napangiti siya na mabasa ang sulat. Tinawag akong love ni Miggy? Ano po? Nagtataka nakatingin si Sky sa kanya. Ha? Wala. Tara, mag-breakfast na lang tayo baby tapos maligo tayo sa dagat. Yay! Agad silang gumayak para bumaba. Sa ibaba ng kanilang tinuluyan ay mayroong buffet. Kumain sila doon ni Sky. Pagkatapos ay dumiretso agad sila sa dagat. Sobrang linaw ng tubig at masarap maligo dahil hindi pa masakit ang sikat ng araw. Enjoy na enjoy si Sky sa pagligo. Naglaro pa sila sa buhangin. Makalipas sa 1 oras sa pagligo, ay natanaw na niya si Miggy na papalapit sa kanila. Wala na itong pang-itaas sa damit. He has a nice physique. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Where have you been? Naging mailap ang tingin nito sa tanong niya. May inayos lang ako, but it's okay na. Ayoko ma-interrupt tayo ng trabaho habang nasa bakasyon tayo. Tumango siya. Nauna na kaming maligo, excited na tong anak mo eh. Inakbayan siya ni Miggy. Ang ganda mo. Sabi nito sa kanya habang matama nakatitig sa kanya. Bolero. Nahihiyang tugon niya. Seryoso ko. At ninakawan siya nito ng halik. Hindi naman niya naitago ang kilig at nakita niya nakatingin sa kanila si Sky. What is the meaning of this? Nakangiting tanong ng anak niya. Gusto ko lang to pa rin ang wish mo anak. Gusto mong huwag umalis ang mami mo sa atin, di ba? Eto na, itatali ko na. Nakangiting sagot ni Miggy kay Sky. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ibig sabihin po, pakakasalan mo, mami. Sa tamang panahon. Sagot ni Miggy ulit at tumingin sa kanya. Tipid lamang siyang umiti. Alam niya maaga pa para sa mga ganoong bagay. Nangako sila na hindi magmamadali. Kaya alam niyang tama lang ang naging sagot ni Miggy. Hindi maitago ang saya ni Sky sa nakikita sa kanilang dalawa ni Miggy. Buong umaga sila nagsaya at naligo sa dagat. Extra sweet sa kanya si Miggy. Siguro dahil wala ng inhibitions. Naging bukas na rin ang puso niya dito. Mga bandang tanghali ay umahon na sila. Bago umakyat sa kanilang silid ay nagtanghalian sila. Pagkabalik sa kanilang silid ay tulog agad si Sky. Halatang napagod sa kakalangoy. I will just take a nap, love. Napagod ako kay Sky. Ani Miggy na nahiga sa kama. Wanna join me? Tukso nito sa kanya. Hey, hindi easy girl to. Natatawang wika niya. Siguro maglalakad-lakad na lang muna ako sa baba, Migs. Magpapaantok. Hindi ka pa ba napagod kanina? Umiling siya. Matagal ako antukin. Sige na para makapagpahinga ka rin. Tumango ito at lumabas na siya ng silid. Diretso ulit siya sa dalampasigan. Pero hindi pa siya nakakalayo ay may tumawag na sa kanya. You must be Mariah, right? Isang magandang babae ang papalapit sa kanya. Hindi niya ito kilala. Yes, sino po sila? Bakit kilala mo ko? Parang hindi na niya agad gusto ang vibes ng babaeng papalapit. Ako si Cindy. Ako ang mom ni Sky. Pwede ba kita makausap? Cindy? Mom ni Sky? Ibig sabihin, ex ni Miggy. Hiyaw ng kanyang isip habang nakatingin sa babae. Tungkol sa nang pag-uusapan natin. Gusto niya magtaray sa harap nito, pinipigilan lang niya. Tungkol sa mag-ama ko, ayokong gumawa ng iskandalo dito, Mariah. Hindi naman ako gumagawa ng iskandalo, mahinahon naman akong kausap. Sagot niya sa babae. Pwede ba kita makausap in private? Doon sa may sasakyan ko. Ayokong may makakita sa atin. Pakiusap pa ng babae sa kanya. Ikaw ang bahala. Ano kayang ginagawa ng babaeng ito dito at bakit siya kakausapin? Nagpatiuna sa paglalakad si Cindy at sumunod siya. Sa hindi kalayuan ay nandoon ang sasakyan nito. Bakit kailangan dito pa tayo mag-usap? Si Miggy nagsabi sa akin na pumunta dito. Sabi nito sa kanya sa halip na sagutin siya. Gusto niya maging maayos ang pamilya namin. Parang may sumuntok sa puso niya sa naririnig mula dito. Hindi lang sinabi ni Miggy sa akin. Biglang nagbago ang mukha ng babae. Yaya ka lang ng anak ko. Huwag kang umasta na parang asawa ka na ni Miggy. Nakita ko kayo kanina. Ganyan na ba mga bagong katulong ngayon? Malapit sa mga amo? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Hindi ko alam bakit kung sino pa ang mga nang iwan ay sila pang matatapang. Iniwan mo si Miggy at ang anak mo. Bakit ka pa bumalik?
Wala kang alam. At bakit ako bumalik? Dahil ako ang totoong ina ni Sky. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, layuan mong pamilya ko. Dahil babalik na ako. Hindi ako papupuntahin ni Miggy dito kung wala siyang balak na buuin ulit ang pamilya namin. Baka hindi mo alam. Nagkita kami kaninang umaga. And guess what we did? Pilyang ngiti nito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Ayaw niyang paniwalaan. Pero nawala si Miggy kanina. At ngayon lang nag-sink in sa kanya kung bakit tila ba ibang mo dito pagbalik. Yun pala, nakipagkita sa ex. Samantalang hinalikan pa siya ng taksil kagabi. Hindi ikaw magdidesisyon kung aalis ako o hindi. Hindi ikaw. Hindi niya naituloy yung sasabihin na muli sa likuran ay naramdaman niyang may kamay na pumulupot sa mukha niya at tinakpan ang bibig niya. Hindi siya agad nakasigaw. May naamoy siyang hindi maganda mula sa panyo na pinantakip sa kanya. Bigla siyang parang nanghina at unti-unti ay tila ginugupo siya ng antok. Ako ang magdidesisyon at ang gusto ko, tuluyan ka nang mawala sa landas sa mag-ama ko. Narinig niyang wika ni Cindy bago siya tuluyang mawala ng malay. Samantala si Miggy naman ay nagtataka kung bakit hapon na ay wala pa rin si Mariah. Kanina pa siya tawag ng tawag dito pero hindi ito sumasagot. Daddy, saan po pumunta si Mommy? Tanong ni Sky na nagtataka na rin sa hindi pag-uwi ni Mariah. Hindi ko nga rin makontak anak. Kanina pa ako tumatawag sa kanya. Nagtanong na rin siya sa mga staff sa resort ngunit wala naman daw napansin ng mga ito. Hindi na magandang kutob niya. Kaninang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Cindy at sinabi nito nasa resort din daw ito. Hindi niya alam kung paano yun nalaman ng dalaga. Pero bigla na lang itong sumulpot. Kinausap niya ito pero mapilit ito. Naalala pa niyang kanilang pag-uusap kanina. Gusto ko na magkaayos tayo, Miggy, para kay Sky. Willing ako magbago para sa inyo. Kalimutan natin ang lahat at buuin ulit natin ang pamilya natin. Umiling siya. We cannot fix something overnight, Cindy. Bigla ka na lang lilitaw dito at gusto mo na buuin ulit natin ang pamilya natin. In the first place, hindi na rin naman tayo naging buo, hindi ba? Kaya ka nga umalis ng walang paalam. I know, nagkamali ako pero handa ako na ayusin yun. Anong kailangan mo? Wala. Ikaw at ang anak ko. Kailangan ko kayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Last time na nagpakita ka sa akin ay kailangan mo ng pera para hindi ka naman gulo. What do you want now? Umiyak si Cindy. Dahil ba sa bagong babae mo? She's a bitch. Yaya lang siya ng anak mo pero kung makakapit sa'yo parang linta. So, all this time ay nagmamanman ka pa rin. Layuan mo na kami, Cindy. Handa na ako magsimula ulit. Bumalik ka na lang kung gusto mong makita ang anak mo na walang kapalit. Masaya na ako kay Mariah. Nakita ko mahal na mahal niyang anak ko. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ito na rin ang huling pagkakataon na kakausapin kita. At tinalikuran niya ito. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ni Cindy. May isang bagay na pumasok sa kanyang isip, pero ayaw niyang isipin. Paano na lang kung may kinalaman si Cindy sa pagkawala ni Mariah? God, please. Pipi niyang dasal sa kanyang isip. Biglang tumunog ang cellphone niya. Hello po? Anang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hello po, sino po ito? Galing po ito sa presinto. May cellphone po kaming na-recover mula dito sa aksidente sa may bandang Batangas Exit. Kinuha po namin ang number niya mula sa cellphone na kanina pa nagre-ring. Hoping po na kamag-anak po ninyo na aksidente. Aksidente? Na-aksidente pong may-ari ng cellphone nito? Opo, 2 babae at 1 lalaki. Isang babae at 1 lalaki pong dead on the spot. Samantalang ang isa'y nasa critical na kondisyon. Kung kamag-anak po kayo'y pumunta po kayo sa St. Joseph Hospital, doon po sila dinala. At may mga sinabi pa ito pero namanhid ang kanyang buong katawan. Aksidente? Mabilis ang pagtahip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Daddy, are you okay? Punong-puno siya ng takot. Tama ang hinala niya. Kinuha ni Cindy si Mariah at naaksidente ang mga ito. Isa sa 2 babae ang namatay. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw mag-function ng utak niya. Let's go, Sky. May pupuntahan tayo. Saad niya nang tuluyan na siya makabawi. Saan po tayo pupunta? Hindi siya sumagot at hinawakan sa kamay ang anak at dinala pababa. Diretso siya sa kanyang sasakyan at hinanap ang address ng St. Joseph Hospital. Nang mahanap yon, ay agad niyang pinasibad ang sasakyan.
Habang nasa daan, ay abot-abot ang kanyang panalangin na sana ay nasa maayos na kalagayan si Mariah. Huwag niyo po sanang hayaang mawala, Lord. Dasal niya sa kanyang isip. Hindi niya namalayan na tumutulo na ang kanyang luha. Kakasimula pa lang ni Mariah, marami pa siyang gustong gawin kasama ito. Gusto pa niyang patunayan dito kung gaano niya ito kamahal. Nakarating sila sa ospital at agad siyang dumiretso sa may nurse station. Dito daw po dinala yung mga naaksidente sa may Batangas exit. Tanong niya sa nurse na naka-duty. Yung 2 DOA po ay nasa morgue na, samantalang yung isa ay nasa ER po. Unidentified pa po ang pangalan kasi wala po kaming makitang pagkakakilanlan. Sagot ang nurse sa kanya. Pwede ko pong makita kung sino nasa ER. Isa po sa kanilang girlfriend ko. Diretso lang po kayo, sir, sa may bandang area 3 po. Nagpasalamat siya agad at pumunta na ng ER. Abot-abot ang kanyang kaba habang papunta doon. Ramdam yata ni Sky ang panginginig niya. Daddy, ano po nangyayari? Kinakabahang tanong nito. Hindi agad siya makasagot. At nang pagpasok nila ng ER, ay agad na hinahanap ng mga mata niya ang Bay Area 3. Hindi niya mapigilang maiyak na makita kung sino nakahiga doon at walang malay. Mami! Wika ni Sky at mabilis na tumakbo papunta sa kama. Agad siyang lumapit na hilam ng luha ang kanyang mga mata. Mariah! Iyak niya habang papalapit dito. May mga galos ito sa ibang bahagi ng katawan nito. May konting gasgas din ito sa mukha, pero maayos ang kalagayan nito. Mami, ano nangyari? Umiiyak na rin na wika ng kanyang anak. Nakita niyang may papalapit na doktor sa gawin nila. Kayo po bang kamag-anak niya? Girlfriend ko po siya, Dok. Sagot niya sa doktor. We made an initial test and she's fine. Walang malubhang damage sa kanya, which is miracle sa sobrang lakas ng impact ng aksidente. Pero himalang okay siya. Kapag nagising siya, we recommend some CT scan para finally maklear siya at makalabas na kayo ng ospital. But as of now, rest assured na okay ang kalagayan niya. Parang may malaking tinik na nabunot sa kanya sa sinabi ng doktor. Ginagap niya ang kamay ng natutulog na si Mariah. Thank you, Lord. Thank you at hindi mo pinabayaan si Mariah. Usal niya habang nakatingin sa walang malay na si Mariah. Ngayon niya napagtanto kung gaano niya ito kamahal. Hindi niya kayang mawala ito sa kanya. At ang isipin lang na mawala ito ay ikakamatay din niya. Kinagabihan ay nagising si Mariah at sinalubong siya ng nakakasilaw na liwanag. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang buong katawan. Hindi pamilyar sa kanyang lugar. Gising ka na. Boses yun ni Miggy at paglingon niya ay bumungad sa kanya mukha ng binata. Nasaan ako, Migs? Nagtatakang tanong niya. Nasa ospital. Naaksidente kayo. Sagot ito sa kanya at pinisil ang kamay niyang hawak nito. Pagkarinig sa sagot nito ay biglang bumalik sa kanya mga alaala na nangyari. Si Cindy at ang lalaking kasama niya. Kinuha nila ako. Gusto nila akong patayin. Bigla siyang umiyak nang maalala ang lahat. You are safe now. Wala na sila. They didn't make it. Naaksidente kayo at ikaw lang nakaligtas. Naging emosyonal siya na maging malinaw sa kanya ang lahat. Nawala ng preno ang sasakyan. At nagising ako na nagtatalo silang dalawa. Pinatulog nila ako at hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. The next thing I know, bumangga na kami sa may hiriling sa daan. Ilang beses na umikot ang sasakyan at akala ko katapusan ko na. Sobrang lakas ng impact. Nakakabingi ang lahat. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Akala ko huli na ang lahat para sa atin. Tumayo si Miggy at mahigpit siya ni Yakap. Mas lalo siya napaiyak sa katotohanan na kung hindi siya nakaligtas, ay maiiwan niya ang dalawa. Hindi hayaan ng Diyos na mawala ka agad sa amin. Alam niyang hindi pa nagsisimula ang kwento natin. You are safe now, love. Hindi na ulit mangyayari yun. Takot ako, Miggy. Saad lang niya. Pero ngayon nakaramdam na siya ng kapayapaan. Yakap na siya ng lalaki at may halo na yung seguridad. I love you, Mariah. You don't have to be afraid now. You're safe. Wala na sila. Wala na mananakit sa'yo. After mong makalabas dito sa ospital, let's get married, please. One thing I learned today is to treasure every moment sa mga taong mahal ko. Hindi natin alam kung ano ang takbo ng buhay.
Nagulat siya sa sinabi nito. Married? Pakakasalan mo na ako? Tumango si Maggie. Yes, kung gusto mo na rin magpakasal sa akin, gawin na nating legal ang pamilyang to. Ayoko na ng sagabal. Will you marry me, Mariah? Akala ko, we will take it slow. No, hindi na pwede yung ngayon. Mahal kita, wala na akong dapat pang patunayan. Alam ko mahal mo rin ako. At saka ang anak ko, wala na akong pwedeng hingin pa. Oh, I love you too, Miggy. Hindi ko na rin nakikita ang sarili ko na hindi kayo kasama. So, it's a yes. Magpakasal na tayo. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Pinahid dito ang luha niya. Bukas ang singsing. Sa ngayon, ito muna. Tinawid nito ang distansya na kapagitan sa kanila at ginawa rin siya ng halik. Lahat ng takot na meron siya ay isa-isang nawala. Ang alinlangan, ang mga pangamba, lahat ng iyon parang mga bulang naglaho dahil sa halik na yon. Akala ko talagang balak mong balikan si Cindy. Yun ang sabi niya sa akin na magkita kami kanina. She's desperate. Hindi naman niya gustong bumalik sa amin. She wanted money. Ginawa na niya yun. Bumalik para humingi ng pera at mananahimik siya. But she's gone now. I hope she will rest in peace. Iyon din ang dasal niya. Kahit ang muntik na siyang ipahamak at masama ang plano ni Cindy sa kanya, ay wala siyang ibang hiling kundi ang manahimik ang kaluluwa nito. She deserves peace. Alam niyang hindi rin siguro naging madali ang buhay nito. Kinabukasan, matapos maging clear ang mga CT scan at x-ray ni Mariah, ay lumabas na siya ng ospital. Tuwan-tuwa si Sky pagkakita ng magaling na siya. Pero may bahagi ng bata ang nagluluksa sa pagkamatay ng tunay na ina. Tumulong pa rin si Maggie na maiburol si Cindy. Nagbigay din ito ng tulong pinansyal sa mga naulila ni Cindy. Ang lalaking kasama pala nito ay kasintahan nito. Ginagamit pala nito si Cindy para perahan si Maggie. Pagkatapos mailibing ni Cindy, ay nagplano naman silang dalawa ni Maggie ng kasal. Opisyal na siyang tumira sa bahay ng binata kasama ang mami niya. After 3 months, ay kinasal sila sa isang simpleng beach wedding sa Batangas. Lahat ay pawang masaya lang sa araw ng kanilang kasal, lalong-lalo na si Sky. Tama nga si Maggie. Mahalaga ang oras sa bawat sandaling iyon ay kailangan nilang pahalagahan. She gave birth to a twins after 9 months. 2 magaganda at malulusog na baby girls. Masayang-masaya si Sky na alagaan at bantayan ng mga kapatid nito. Hindi man naging madali sa kanilang dalawa ang buhay, pero sa piling naman ng bawat isa, ay natagpuan nila ang kapayapaan at totoong pagmamahal. Indeed, first love never dies. It multiplies. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!